Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. For today's video, pag-uusapan natin kung magkano ba ang kitaan dito sa Facebook Reels, long form video, tsaka short form video. Dalawa po ito. Pag-uusapan natin ito guys, base din sa aking experience at base sa mga nakita ko na post ng ibang creator. Okay? So, i-share ko sa inyo para at least ma-inspire tayong lahat, ma-motivate tayo this year 2025 na pwede pala tayong kumita gamit ang pagbibideo sa ating mga content or sa ating sarili or sa ating mga skills or talent. So ngayon, kanina nag-post ako ng isang picture o photo regarding sa isang content or isang grupo ng content creator na nag-gain lamang po ng 649 million views. Magkano kaya ang kikitain nila dito kung sila ay monetize? Pero kung hindi naman sila monetize, wala silang kikitain. Pero possible kung monetize ito, medyo malaki-laki talaga ang posible na kitain ng grupong ito. So papakita ko sa inyo yung isa kong video na nagkaroon ng 4.6 million views, magkano ang kinita nito at gaano ka haba yung length or yung duration ng video. So magkaiba po kasi yung kitaan sa long form video at sa short form video dito kay Facebook Reels. Dalawa pa lang yon. Meron pa tayong may mga pinag-uusapan pa about sa stars, bonus program, or other collaboration. So, papakita ko na sa inyo guys. Ito yon. Zoom in ko lang ng konti. So, etong data na to guys, actually last year pa ito, no? September 2024, nag-upload ako ng 1 minute and 11 seconds regarding ito sa Piso Wi-Fi content ko na nag-viral, na nag-gain ako, as of this recording, nasa 5 million views na siya. Pero, ito yung data lang na nahanap ko, nahalungkat ko lang dito sa gallery ko. And, nag-gain ito last September 2024 ng 4.6 million views. And, kumita lamang ito guys ng $373. So, computein natin, gamitin natin yung calculate natin guys. Magbase tayo dito sa aking data. And then, i-share ko sa inyo para mas lalo kayo ma-inspire. Meron tayong mga kilala na mga content creator na nag-share din ng kanilang experience regarding sa Facebook monetization. And para mas ma-inspire tayo lalo, punta tayo sa calculator. And then, sabihin natin $400 pero para malinaw, kunin pa rin natin yung data kung ano yung nandito sa aking na-upload na content. $373. Ayan, nagsiswitch yung aking, di ba? Yung Huawei. 373. I-divide natin, guys, sa 4.6 million. 4.6. Guys, ito yung earnings sa per million views. Pero depende pa yan sa click per mile na tinatawag. Or depende kung anong niche yung inyong content. 'Di ba? Kung yan ay more on mga business type content, mga yung mga tech content, mas malaki po yung ad na piniplace ni Facebook diyan, even sa YouTube. Okay? So, $81 doon sa 4.6 million views. So, 81, i-times natin tong 81 sa $55. So, approximately, kumita tayo sa 4.6 million views ng 4,459 sa per million. So, i-times natin to guys sa 4.6, tama ba? Times 4.6. So, ito yung kinita natin sa isang video lang na nag-gain ng 4.6 million views. So, sana malinaw. Computin nyo. Kung meron akong mali sa computation, i-comment mo dyan sa comment section. Pero base lang po ito. Again, nag-iiba po yan. Hindi po ito yan mismo. Approximate lang yan. Perspective lang yan ng ating kinita dito sa isang video na to. So, 20,514 pesos. Paano naman kaya yung may mga 100 million views? Okay, so kumpitin natin.
So nag-average siya guys per million views ng 70 to 80. 'Di ba? Base dito sa niche ko. Pero sabihin na natin, gawin na lang natin ng $50. Okay? So mahirap computein, ano? So sabihin natin sa 100 million views, i-divide natin to guys sa 50. So, I don't know kung tama yung computation ko. Pero, sa per million views, kumita tayo ng almost 4,000 to 5,000. So, sabihin natin, 5,000 na lang. Times natin ito sa 100. So, ayan, di ba? 500,000 pesos sa 100 million views. So, I don't know kung tama itong aking computation. Pero, kayo na yung mag-compute, no? Sample lang ito. And then, meron pa ako sa inyo ipapakita, no? Na isang content creator mamaya-maya. So, papakita ko lang sa inyo paano nga ba kumikita dito. Nagkakaroon tayo ng earnings dahil sa mga ads na lumalabas sa ating mga video. Una na dito yung overlay banner ads. Ito yung mga skippable ads na pwedeng lumabas sa umpisa, sa gitna, o sa huli. Sa long form video or sa short form video, meron na yan. And then, yung pangalawa naman, yung post loop ads. Ito yung karaniwang nakikita nyo sa may lower portion ng short video nyo na para siyang static. Pero pag click nyo, mareredirect kayo dun sa ads. Kung ano yung ads na yon. Okay? So, dito tayo kumikita. Bukod pa po yung stars, bonuses program, at yung partnership. Bukod pa yon. Ito is sa ads alone lang to ha. Okay, so ngayon, ito yung performance ads embedded in the Reels. Ito is, nakita ko lang din, no? Nagbabase yung kinikita dito kay Facebook sa audience or engagement. Kung maraming comments, reactions, like, no? The location of the audience. Kung yung video nyo is nag-appear sa mga top tier country like sa US, Japan, Australia, London, mas mataas po yung ads na kukuha ng video or isang content creator kung saan nag-appear yung ads. Isang factor yon kung bakit malaki yung sahod. Yung video length. Usually sa long form video, alam naman natin dapat more than 3 minutes para magkaroon siya ng ads or magkaroon siya ng maraming ads sa long form video. Sa short form video naman, sabi ni Facebook, mas okay kung 60 seconds longer yung ating short video para mas malaki yung kitain. Content quality. Siyempre, nagbabase pa rin ito kung gaano kaganda yung ating pag-deliver sa video. Yung editing, yung script, yung voiceover, yung music. Okay, so isang factor din yan kung bakit tumataas yung retention rate ng mga audience mo at mas maraming piniplace na ads si Facebook. Relevance to the viewer's interest. Ito, napaka-importante na ito. Kung familiar kayo sa algorithm or AI, artificial intelligence, na nagbabase yung ads depende kung ano yung hilig mo. For example, gusto mo ng mga luxury items like watches, cars. Yun din yung karaniwang nag-a-appear na mga ads sa inyong Facebook. Okay? So, kapag interested yung isang audience sa ganitong content, usually yung ads related doon kung ano yung ads or yung mga product na interested ka. 'Di ba? So, doon tayo na-hook kung bakit tayo napapabili. Okay? So, sana malinaw yon. And then, ito yung isang creator na nakilala din natin as a tutorial. Si Ma'am Rona Kalapati. So, panoorin natin itong video na to na totally nakaka-inspired. And gusto ko din i-share sa inyo, no? Kung kayo is merong skill, talent, no? Na pwede nyong i-showcase sa online. Kasi kahit online businesses, kapag wala sa online, mahirap talaga makahanap ng skills. So, pwede. It applies to all. Hindi lang sa mga content creator na may skills.
kung mayroon kang businesses, kailangan na nating mag-appear sa social media. Panoorin natin ito. Kinikita ko sa 1 million views sa Reels. Hindi pa nga natin masyadong maintindihan kung paano nga ba ang bayaran dito sa Reels. Kasi hindi lahat ng 1 million views pare-pareho ang bayad. Pwedeng sa bilis. Halimbawa, mas malaki yung bayad sa nakakuha ng 1 million views sa loob lamang ng isang linggo kesa sa 1 million views na nakuha sa loob ng 2 linggo. Pwede din namang basta hindi ko din naman maintindihan. Basta ipapakita ko din sa inyo yung iba kong earnings doon sa mga videos ko na wala pa namang 1 million views. Pero siguro dahil nga mas mabilis yung engagement, pareho yung earnings. So ito na nga guys, meron ako dito isang video ng 1.3 million views at ang earnings niyan ay $179. Kapag nakikita ko to, nare-realize ko talaga guys na napaka-importante na pag-isipan mo muna. Imagine guys, sa 1.3 million views, nag-generate siya ng almost $200. Approximately na sa 10,000 to 12,000 pesos. 1.3 million views. Okay? Yung pinag-usapan natin na 100 million of views, kayo na po mag-compute. But again, depende kung monetize yung piece of content na yon or yung creator na yon. Kung hindi siya monetize, kahit billion views pa yan, wala yang kita. Okay? Nang 10 beses, ng maraming beses, ang isang video bago mo gawin, bago mo i-upload. Tama. Nag-iisipan, pinag-aaralan, pinapaganda, para mas mapakinabangan. Katulad niyan, isang video, maandar yung kita niyan hanggat merong nanonood. Kaysa mag-upload ako ng 5 video sa isang araw na minadali. Ito pa guys, yung isang video na hindi pa nangangalhati sa 1 million. So expected ko, wala pa yung kalahati ng 179 kanina. Pero tingnan nyo, 114 ang earnings. Lalo na to guys, 300k views lang. 300,000 views lang, kumita siya ng more than $100 or equivalent sa 5 to 6,000 pesos. Again, 100 million of views, kayo na mag-compute. Okay? So, yan. Tuloy. 1.3 million kanina. Pero ang earnings, $105. Yan ang dahilan kung bakit ko kayo kinukulit na gumawa ng quality videos. Ay, yun. Makikita ko sa 1 million diba? views sa Reels. So, yun. Kaya lahat tayo na sa tingin nyo is meron kayong cellphone, meron kayong internet, i-maximize nyo. Mali natin, di ba, isa ka sa magti-trending na content creator or meron kang skills, meron kang talent na pwedeng i-showcase sa online. And mali mo, di ba, it's maging way to para magbago yung buhay mo at the same time, di ba? Eto, kumita tayo kahit paano sa online. Kaysa tayo yung nagko-consume ng mga video, why not tayo naman yung mag-produce ng mga video of piece of content na makakatulong, mag-provide ng good quality content, informative, educational, transformational, motivational, at kahit ano pa mang niche yan, basta gusto mo yung ginagawa mo, guys. Okay, so sabi dito, no, sa 1.3 million views, kumita lamang si Ma'am Rona Kalapati ng almost 10,000 pesos sa 1.3 million views alone in a single video. So yun lang guys, maraming salamat. At kung ikaw is isang aspiring content creator, magsimula ka na, mag-create ka na ng sarili mong brand, mag-upload ka ng mga quality content, syempre dapat alamin mo pa rin yung mga dapat at hindi dapat i-upload sa any social media platform this year 2025. Maraming salamat at kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and click mo na din yung bell icon para pag meron tayong mga ganitong piece of content, pwede kayo ma-notify. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye!